Mr. Shue, Ah, sorry po naghintay kayo. Dito po tayo. Tuloy po. Upo po muna kayo. Pasensya na po talaga, ha? Galing po ako sa meeting. nagmamadali ako pumunta. Frank, matagal na nating di nakita. Tama kayo dyan. Ilang taon na rin. Pero hanggang ngayon, malusog pa rin kayo. Kainom ko lang, huwag ka na magkabala. Mr. Shue, kayo ang pangunahing eksperto. Ano man yan, kung may kailangan kayo, tawag lang po kayo. Ako na ang bahala. Hindi nyo kailangan pumunta rito. Siya nga po pala. Bakit nga po pala kayo agad pumunta sa akin? Mayroong problema ang puso ko. Gusto ko magpa-opera dito sa inyo. Angiogram ng bed 17. May double vessel coronary heart disease. Makitid ang dinadaluyan ng dugo sa dalawang ugat sa puso. High blood din siya at may diabetes. Sandali lang. Diyan muna. Director, ano po yan? Nakita ko si Director Choi. Dinrawing yung dapat sa surgery. Napakalinaw. Try ko nga rin. Okay ba? Gets nyo ba? Oo. Next patient. Mas gusto nyong magpa-opera dito sa ANHA. Ibig sabihin, malaki ang tiwala nyo sa ospital namin. Salamat po sa tiwala nyo sa amin. May itatanong lang po ako. Ano po bang gagawin sa inyo? Kailangan ko ng heart bypass. Pwede po bang malaman kung bakit hindi na lang dun sa Renway Hospital? Kung tutuusin, kayo po ang dating president ng hospital. Kahit retired na kayo, ang kasalukuyang president ay dati niyong estudyante, si William Zhu. Alam ko naman yon. Tapos ito sabihin mo, wala nang mas gagaling pa sa ikalawang estudyante ko sa bypass surgery. Tama nga po. Bukod po kay President Zhu, si Director Gu ng Renway Hospital ang pinakasikat. Siya ang pinakamagaling sa buong Asia. At alam po ng lahat na malapit siya sa inyo. Tama. Yan ang dahilan. Kaya ayoko magpa-opera sa Renway. Ayoko silang abalahin. Madalas, umaalis si William. Napaka-busy. Wala nang oras matulog pa. Si Wilson naman, sobrang nag-iingat. Ay, kapag sinabihan ko siya na gawin ang bypass surgery ko, hindi ko alam kung ilang examination ang gagawin niya sa akin bago niya ako dalhin sa operating room. Pwede po bang malaman kung sino sa aming mga doktor ang gusto niyo mag-opera sa inyo? Yung babaeng doktor na pinakabago sa inyo, si Tang? Si Juntang po? Tama. Siya nga. At saka, kung ooperahan ako dito sa ANHA, dapat dating isikreto. Ibig sabihin, 8 pasyente ang nag-aantay pa. Sa ICU, ilang pasyente ang naghihintay din na ilipat? 6. Dumami na rin ang bilang ng mga ooperahan at may mga sakit. Di gaya sa iba. Kung walang katulong, mukhang mas bumaba ang bilang ng ooperahan. Tama nga. Hindi ako kailangan pang sabihan ni Director Song. Inaayos niya ang schedule ko sa surgery. Isa pa, kahit wala ako, ang dami ng ooperahan ng team nila. Pangatlo sa buong departamento. Kung gano'n naman pala talaga, wala kang oras gumawa ng record. Maliliit na bagay. Yan ang nakakatulong sa pagkapanalo. Kung hindi mahirap ang surgery, edi bababa ang death rate. Sino ba tinutukoy mo? Tama na yan. Hindi ba kayo napapagod sa pagtatalo? Dr. Jiang, Po? ayusin mo yung schedule. Apo. At kayong lahat, mag-rounds na kayo. Unahin ang wards, Vice President. Vice President. Vice President. Vice President. Ayoko. Hindi mo ba kilala si Isaac Shue? Siyempre naman. Nag-abroad ako, hindi sa South Pole. Eh bakit ayaw mong gawin? Honorary Chairman ng Surgery Association si Mr. Shue. Pag maganda ang operation at pinagsabi niya yon, wala na silang masasabi pa. Pagkatapos kang hindi kunin na speaker dun sa summit, pinagdudahan ka. Pero pumapabor siya sa'yo ngayon.
Pabor din siya sa ospital natin. Alam mo dapat ang galing ng cardiac surgery ng Renway. Pinili ng dating presidente ng Renway na dito magpa-opera sa atin. Pinapakita niya na malaki ang tiwala niya sa atin. Marami ang gustong mag-opera sa kanya. Alam mo man lang ba ang tungkol doon? Kahit sino may gusto kaya. Pero ayoko. Bakit ba? Ayoko lang. Mag-rounds na ako. Ha? Inayos ko ng VIP ward ni Mr. Shue. Sabi ko, may emergency surgery si John Tang at pupuntahan siya. Pagkatapos nun, sinabihan ko na rin ang staff ng VIP ward na huwag istorbohin si Mr. Shue. Nag-aalala ako baka si Mr. Shue biglang magbago ang isip at hindi na dito magpa-opera sa atin. Bibiguin ko mga papalit sa akin. May idea ka ba? Ako, wala. Bakit ang hina ng boses mo? Dalawa lang naman tayo dito. Sinasabi ko sa'yo, di ba? Ikaw ang head ng medical arts, kaya tama yung reputasyon ng buong ospital. Ayusin mo to. Ganito. Mabuti pang kausapin mo ulit si Juntang. Siya na. Kinausap ako ni Vice President na kumbinsihin kita. Ano pa? Tapos na ako. Ha? Pinapakumbinsi ka ni Vice President na operahan si Mr. Shue. Yun lang naman yun. Meron pa ba dapat? Puntahan mo si Frank. Sabihin mo to. Gumawa siya ng time machine at bumalik sa nakaraan 20 years ago. Huwag siya kamo mag-thoracic surgeon. Dapat cardiac surgeon. Para nang sa ganon, maoperahan niya si Isaac Shue. Kung meron lang talaga akong time machine, papalikan ko yung araw na pinabalik ko siya sa Anha. Sasampalin ko ang sarili ko. Bakit kasi kinuha ko pa siya? Pinuntahan mo ko hindi lang para magmaktol? Dapat tulungan mo ko. Kailangan gawin ni Juntang ang surgery. Ikaw pala, Director Tang. Uy, magtatapon ka? Ah, Hindi kita nakita kanina. puro neurosurgery ako kanina. Pasok na ako. Bakit naman hindi gumana? Director Ye, Director Tang, ano yun? nagluto ka ba? Oo, nagluto ako. Grabe ang sarap ng luto mo. Pagkatapos ko matikman ng luto mo, ayoko na talaga kumain sa kantin. Ano kaya kung kunin kitang cook, no? Mayaman ako. Walang problema. Kikita ako ng extra dyan. Pwede ka kumain. Busog ako eh. Naisip ko lang, pag busog ka, di ka magagalit. Kung tatanungin mo rin ako tungkol sa time machine. Si Frank, ano? Hindi. Curious lang ako. Ba't ayaw mong i-bypass surgery si Mr. Shue? Nakita ko na dati si Mr. Shue. Mabait siya. Bilang isang tutor o isang doktor, totoong kagalang-galang siya. Di ba siya karapat-dapat iligtas? Role model siya ng ibang tao, hindi sa akin. Kundi sa kanya, hindi sana ako magdudusa sa abroad. Kilala mo siya? Oo naman. Pero sa tingin ko, hindi niya ako natatandaan. Kasi kung natatandaan niya ako, hindi dapat siya ganun kakapal para i-request niya ako. Ganun? Sabihin mo nga, ano bang nangyari? Nung intern pa ako, si Isaac Shue, nag-opera siya sa hospital na pwede kaming mag-observe. Forceps. Buksan ang aorta.
Pagkatapos nun, sinulatan ko siya ng napakahabang letter. Sabi ko, sana maging cardiac surgeon din po ako kagaya niyo balang araw. At hiling ko makapag-aral sa kanyang pagtuturo. Tapos ano? Sinugot ba niya sulat mo? Oo, 8 salita. Ayoko ng babae. Pakiusap, wag mo nang subukan. Kaya pala. Ay, naku. Meron pa rin siyang samahan ng loob. 20 taon na yun, ah. O, sige. Ipapaliwanag ko na lang kay Mr. Shue. Nate, salamat, ah. Pasok! Mr. Shue, Vice President Liu. nagpapahinga ho ba kayo? Hindi naman. Kahit sa ano pala, hindi niyo mapigilan ng magpasa. Ay, wala naman kasi akong ginagawa ngayon. Mabuti pa mag-aral ng mga research. Mahahasa pa ang utak kesa pumurol. Mr. Shue, may sasabihin ako. Sige. Ganito po kasi. Pwede po bang ibang surgeon na lang? Basta bantayan pa rin natin, ha? Opo, Director. Baguhin ang dosage? Depende yung sa lakas ng pasyente. Dagdag na lang. Opo. Punta na ako sa ICU. Dr. Tang. Ako si Isaac Shue. Hello. Sabi ni Vice President Liu na kailangan mong bumalik para sa isa pa. Gusto ko siya ng... kumusta naman ang pasyente? Naampat na ang dugo. Mabuti. Matapos ko marinig yan, ang isang tulad ko, manatag na ang loob. Sige po. Dr. Tang, sandali lang. Nasabi ko na. Hindi po ako mag-oopera sa inyo. Kahit pa mamatay ako, tatanggihan mo pa rin ako. Hindi ka mamamatay sa bypass. Maliban na lang kung ang puso mo eh. Hindi ako magpapabypass. Meron akong cardiac angiosarcoma. Cancer sa puso. Kinuha ito nitong nakalipas na 3 buwan. Ngayon, nararamdaman ko na lumalala na nga yung kondisyon. Sa tingin ko, mas lumalaki na ang tumor dyan sa CT scan. Nag-heart surgery ako sa mga pasyente ng buong buhay ko. Sa huli pala, mas malaki ang problema ng puso ko. Ang biro ng langit sa akin, totoong napakalupit. Mahirap ang surgery. Malaking problema ang pwesto ng tumor. Ang tumor na ito, napakasamang bangungot sa lahat ng mga surgeon. Ngunit, base sa aking kaalaman, mahilig sa adventure ang mga heart surgeon. Itong tumor na ito, isa rin sa mga gusto natin, di ba? Kung mas mapanganib ang mga bagay, mas kaaya-aya. Dr. Tang, ano sa tingin mo, ha? Dahil mas pinapahalagahan mo pa ang nakaraan na, bakit hindi ka muna pumayag na gawin na ito? Tapos patunayan mo na ang pagtanggi ko sa iyo noon ay kasalanan ko. Nakita niyo na ba yung CT scan na pinadala kahapon? Oo. Hindi ko inakala na ganun pala ang sakit ni Mr. Shue. Hindi ko maintindihan. Bakit pinipilit niya dito magpagamot sa atin? Baka meron siyang dahilan. Plano kong gawin ang surgery. Ha?
Pero meron siyang kondisyon. Kung pwede nga itong operation at pumayag akong gawin ito, ang mga tao sa Renway ay mag-aalala para sa'yo. Hindi nila alam na may karamdaman ako. Si Vice President Liu lang ang nakakaalam na magpapa-bypass surgery ako dito. At kung malalaman nila ang totoo, hindi ito maganda. Lahat sila bibigay ng kanya-kanyang opinyon. Lahat sila magpapasa ng plano sa surgery na sa tingin nila ay tama. Eh di hindi na ako makakapagpasya pa. Kung kaya, isikreto natin ito. Paano natin itatago yung ganitong sitwasyon? Itago natin bago ang surgery. Magiging maayos ang lahat. Director, ang CT scan ni Mr. Shue, 3 buwan na yun. Tama, dapat mag-CT scan tayo ulit para ma-check. Gagawa ako ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Magiging mahirap itong operation ni Mr. Shue. Sa ngayon, wala pa akong naiisip na plano. Pero nilinaw ko na sa inyo ang totoong sitwasyon. Okay lang kung ayaw niyong sumama. Pwedeng umayaw. Basta isikreto niyo to. Huwag niyong pilitin, okay? Director, gusto ko matuto dyan. Ako rin. Ay, sa nakasanayan na, siguradong aayaw na ako. Ha? Pero, sino bang walang iniidolo? Anong tinitingin-tingin nyo? Napakagaling ng taong yon. Eh, ikaw? Pareho ko lahat ng nandito. Sama ako. Okay. Pero may problema tayo. Delikado tayo kay Scott. Paano na? Director, ito kaya gawin natin. Dadamihan ko ang schedule ni Director Liao para madala siya sa OR. Sa tingin nyo ba, madidiscover niya pa to? Maganda yan. Eh, ikaw, Claudine. Ako mismo magtatrabaho sa VIP ward. Huwag mong alalahanin ng mga nurse. Sagot ko yon. Sige. Okay na. Dapat maingat tayo, ha? Tatang! Ano ginagawa niyo? Hindi niyo departamento to, ha? Director, di ba sabi mo ikaw ang bahala sa CT scan? Meron ka na bang pinaplano? Heart bypass ang isulat mo. Kapag in-examine na si Mr. Shue, ingat lang, ha? Huwag kang papahuli. Itatago natin to hanggang sa araw ng surgery. Yan lang ang paraan sa ngayon. Kapag isi-CT scan na siya, kailangan walang tao. Hindi mo kaya. Kaya yun. Hindi mo kaya. Samahan kita. Yan na ang plano. Director Ye, may problema po sa intubation sa OR9. Kailangan po kayo doon. Dito po. Sinisimulan mo ng palakasin ang baga mo. Napakalaking operasyon ito. Kung hindi malakas ang baga ko, hindi ko ito kakayanin. Buti na lang, madalas ako mag-exercise noon pa man. Maliban sa tumor na ito, okay ang lahat ng parte ng katawan ko. Sana nga. Si Dr. Long po. Hello, Mr. Shue. Sa CT scan tayo. Kanina pa ako paulit-ulit tinatawagan ni Director Shue. Kumusta na? Pinalabas ko ang mga tao doon. Wala silang lahat alam. Yung resulta ang tinatanong ko. Ito. Hindi maganda ang lagay. Ang bilis lumaki ng tumor. Tingnan mo, malabo banta dito. Director, kung kumalat na ang tumor, sa totoo lang, wala na tayong magagawa. Dr. Liao, may 2 operation kayo ngayon. Teka, saan ba kayo galing? Walang tao dito kanina. Wala mo lang nagsabi. Dr. Jiang, ano bang problema nito? Bakit di ko ito ma-access? Si Director Tang pwede. Hindi ako sigurado sa ganyang bagay. Ano sabi mo? Hindi ako sigurado. Yung nauna. May 2 kang operation ngayon. Di ba
Sabi mo hindi ako magsa-surgery. Ay, oo. Halika na, punta na tayo. Valve replacement, tutulungan kita. Inasikaso na ni Dr. Jiao ang disinfection. Sabi na nga ba, kailangan ako dito eh. Dr. Jiang, yung tungkol sa record kanina, Tama na yan. Halika na. Inaantay ka na doon. Bilisan natin. Halika na. Kailangan siguraduhin natin na hindi pa ito kumalat bago natin isipin ang surgery. Para malaman natin yon, kailangan natin ng radionuclide scan muna. Ay, kailangan pa nating umasa sa kanila. Magulo pa. Di gaya sa CT scan. Di natin mapapali sa mga tao doon. Di na natin maitatago ito. Kahapon, desidido ka nung hiniling mo akong operahan ka. Ngayon umaayaw ka na dahil lang dito. May ideya ka ba? Gagawa ako ng paraan. Akong bahala. Huwag mong sabihin sa kanila yung nangyari sa city room. Oh. Director Tang? Sino ka? Director Tang, tama? Mas maganda ka pala sa personal. Ako si Ina, reporter ng Medical World Weekly. Nagpa-appointment ako sa'yo para sa interview. Director. Dali mo ng pasyente. Kailan nga ulit tayo nag-appointment? Parang pamilyar ang pasyente na yun. Si Dr. Shue ng Renway Hospital. Miss Lee? Hindi ako interesado sa sinabi mong interview. Pasensya na ha. Director Tang. Tungkol lang sa research and developments ng artificial hearts ang interview ko. Ginagawa na to sa buong bansa, di ba? Narinig ko, sinisimulan niyo na rin dito. Makakatulong tong interview sa inyo, di ba? Hindi ako interesado. Ganun talaga yon. Pasensya na ha. Director Tang! Tuloy. Director, excuse po. Si Director Lee lang ang nasa nuclear medicine ngayon. Sino si Director Lee? Siya yung... hindi mo rin maalala. Pero, alam ko magkaibigan sila ni Dr. Ye. Ano kaya kung... Hindi kasama to sa plano natin. Huwag mo siyang idamay. Okay. Kung hindi lulusot, idediretso natin siya sa treatment. Kung sa pagkukubli o sa treatment, doon tayo sa huli. Mag-iisip ako ulit. Hoy, Nate! Ikaw na naman. Gustong biyahe. Palagi na lang yun ang tinatanong mo sa akin. Ano bang magandang pag-uusapan dun? Ang dami kong PM sa'yo, 3 salita lang reply mo. Nasa operating room. Grabe ka naman. Kailan ba kita magiging boyfriend? Ina. Di ba sabi ko sa'yo, para lang kitang kapatid. Bata pa tayo, madalas kang dalhin ng dad mo sa amin para maglaro. Kapatid mo nga ako nung bata pa tayo. Hindi ba pwedeng girlfriend ngayon? Childhood sweethearts? Ina, itigil mo na yan. Bakit ka ba nandito? Mag-i-interview? Ano pa ba? Director Ye, favor naman dyan oh. Pwede ba tayong mag-lunch dalawa? Huwag kang tatanggi. Kakatabla lang sa akin sa maloob ko. Tinabla ka? Nino? Yung director ng cardiac surgery, si Director Tang. Si Director Tang? Siya nga pala, sabi mo, tinanggihan ka ni Director Tang. Anong nangyari? Pinuntahan ko siya sa ospital kasi kailangan ko ng report sa artificial hearts. Bukas naman ng ibang ospital sa ganitong publicity. Hindi ko inakala na tatanggihan niya ako. Galit ako. Ay, parang may dadalhin siyang matanda para sa CT examination kanina. Yung matandang yun, kamukha ni Dr. Shue, ang dating presidente ng Renway. Siya nga yun. Narinig kong sinabi niya na huwag ipaalam kung ano ang nangyari sa city room. Kahinala talaga. Matagal na ako sa medical journal. Alam ko ang mga gimmick nila. Bakit, Nate? Bakit nagbagong desisyon mo? Anong nangyari?
Hindi ko natanggihan si Frank eh. Bypass surgery lang. Bypass lang talaga. Bakit meron pa bang iba? Kilala kita. Kung bypass surgery lang, hindi mo sasamahan si Mr. Shue doon. Nalaman mo? Alam ko rin na pinalabas nyo ang mga tao sa CT scan. Hindi ordinaryong heart disease ang kay Mr. Shue. Yan lang ang naisip kong dahilan. Cardiac angiosarcoma. Ano? Ang bilis lumaki ng tumor. Lumalala yung kondisyon niya. Malamang kumalat na yung cancer cells. Pero hindi ka pwedeng mag-opera. Bakit? Kahapon lang sinabi mo, si Isaac Shue, isang role model ng maraming tao. At kailangan ko siyang operahan. Ba't nagbagong isip mo? Hindi mo alam ang mahalaga. Sa isang matandang tulad ni Mr. Shue, paano kung... At ang Renway, si William Ju at Wilson Gu, may impluwensya silang cardiac surgeons. Estudyante sila ni Mr. Shue. Kapag may masamang nangyari, hindi ka nila basta-bastang titigilan. Director Ye, nagpapaka-ipokrito ka ba? Ipokrito? Kahapon kala mo bypass lang. Pinayuhan mo akong gawin to. Ngayong malignant tumor na, pinaayaw mo na ako. Ito ang isipin mo. Kahit na siya pa si Isaac Shue o kung sino man siya, pasyente ang turing ko sa kanila. Etong tanong ko. Nagtalo ba kayo kahapon? Mula kagabi hanggang ngayon, wala nang galit? Gustong-gusto mo itong surgery? Dahil ba ang cardiac angiosarcoma ay napakabihira? Napakahirap ng surgery? Gusto mong subukan, hindi ba? Ganun pa man, siya ba tong makikinabang? E paano kung sablay? Kailangan malaman kung kalat na ang tumor kung sakaling mag-surgery. Pwede mong lokohin taga-city room, pero hindi ang nuclear medicine. Tama ba ako? Sumama ka sa akin. Hindi ba delikado to? Delikado. Ba't mo ginagawa to? Hindi mo kaya lahat. Tutulungan kita. Director Ye, tapos na po. Hintayin na lang po. Tungkol naman sa pangalan at sakit ng... Alam ko po, sekreto. Sana hindi kumalat. Salamat. Salamat. Walang anuman. Director Chin, sabihin ko sa'yo, matagal-tagal na rin. Sarap sa pakiramdam nitong dalawang operasyon. Ayos. Masaya ka, kaso napagod ako. Sumakit likod ko. Pinanganak ako para dito. Huwag mo na isama yung dalawa. Kahit pa 20, walang problema. Ito ang tatak ng isang magaling na surgeon. Hindi mo maiintindihan. Director Chen, anong ginawa niyo kanina? Wala naman. Bakit niyo pa tinatago? Di ba iniling sa inyo na Isaac Shue ang bypass surgery? Huwag niyo na itago. Paano mo nalaman yon? Yung mga tao sa OR, nakita daw nila si Mr. Shue sa VIP ward. Oh? Ngayon? Napakaswerte talaga ni Dr. Juntang. Doktor na siya ng mga nakakataas. Kung sa bagay, mamaya aalis na ako. Pupuntahan ko si Dr. Zhao sa ICU. Idlip muna ako, ha? Ay. Alam mo, ikaw ang pinaka maselan sa atin. Nagkakaedad na ako eh. Sus! Sige na nga, alis na. Ay, pag nagretiro na ako. Ay,
Dr. Liao, Oh, resulta po ng CT scan report galing CT room. salamat. Parting may lesion? Hindi ba bypass surgery? Bakit may mga parting may lesion? Right atrial hypertrophy. Lugar na may lesion. 95 millimeters ang sukat times 74 and 45 millimeters. Gumamit siya Kapag malamang lumabas ng to, Peking records para pag itago ang nireport totoong natin kondisyon siya, ni Mr. Shue. Panigurado, tanggal siya sa posisyon bilang director ng center. Kalimutan mo ito. Director, dahil ba tinulungan ka niya sa surgery? Kaya ngayon, Hindi naman. Ayoko ma-offend natin si Mr. Shue. oo nga naman. Ba't di ko naisip yun? Ayaw ni Mr. Shue na malaman ng iba. Director, napakamaalalahan ninyo. May resulta ng radionuclide scan. Hindi kumalat ang tumor mo. Tuloy ang surgery ko? Tuloy po. Magaling! Ay, panoorin mo ako. Mahirap abutin yung pwesto ng tumor. Walang pagtatanggalan. Sa itsura ng tumor, mukhang malaki nga siya. Laging may solusyon. Nasa harapan natin. Heart autotransplantation. Kumpirmado ang pwesto ng tumor. Malinaw, hindi kayang tanggalin sa normal na paraan. Kaya kailangan tanggalin ang buong puso. Alisin ang tumor, tapos ayusin ang ugat gamit ang pericardium. At ibalik ang naayos na puso sa katawan ng pasyente. Mas magiging mahirap to kaysa normal na surgery. Saka sa edad ni Mr. Shue, problema din kung kakayanin niya ang ganitong surgery. Hindi rin madali ang recovery. Alam ko lahat yan. Pero ito lang. Yun lang ang tanging solusyon natin ngayon. Nakuha ba lahat ng kailangan? Oo. Sabi ko na nga ba, pinalakas niya ang kanyang puso at baga. Nung binisita ko si Mr. Shue kanina lang, tinanong ko siya, hindi mo ba naisip na ang heart autotransplantation, delikado sa'yo? Sabi niya, oo, delikado nga, pero ito ang solusyon ngayon. Pumunta siya dito dahil sa'yo, dahil gusto niyang mabuhay at maligtas. Pagkatapos nito, ipapakita ko sa kanyang tunay kong galing. Kita tayo sa OR, bukas ng umaga. Bukas ng umaga. Kumusta naman? Director, okay po. All good. Maghahanda na kami. Sige. Sabi ni Mr. Shue, gusto ko niyang kausapin bago siya i-anesthesia. Ano pong sasabihin niyo? Gusto niyo bang asikasuhin ko yung preparation? Ay, hindi. May tiwala ako sa'yo sa surgery. Gusto kong sabihin sa'yo, sayang at hindi kita kinuhang estudyante ko. Paumanin sa'yo. Napakatagal na po noon. Hindi na kailangan pambanggitin. Nakaraan na po. Kailangan ko pa rin sabihin yun. Tinanggihan kita, hindi dahil sa diskriminasyon. Sasabihin ko sa'yo, pag may pagkakataon, sa bagay, tapos na yun. Matagal nang tapos ang kapanahunan ko. Ang kay Wilson ko at pati kay William Shaw ay palipas na rin. Pero ang panahon mo, nagsimula na. Sa mga doktor ng iyong henerasyon, ikaw ang mag-iiwan ng pangalan sa kasaysayan. Pagdating ng oras, ang mga ordinaryong doktor ay maaalala ka. Mga galing na doktor, rerespetuhin ka. Ang mga pasyente, aasa sa'yo. Makinang ang iyong kinabukasan.
dapat ka mag-ingat. Huwag mag-aksaya ng oras. Huwag mong buksan agad ang sementeryo sa puso mo. Pag dumating ka na sa edad ko at di na kayang humawak ng panistis, pag-retiro mo, mabubuksan mo ng dahan-dahan. Sige, anesthesia na. Anesthesia na. Okay. Huwag po kayong kabahan. Mabilis lang to. Ay, kabisado ko ang operating room. Parang bahay ko lang to. Gusto ko ang amoy dito. Eto na po. Ihanda na mga gamit. Mag-handwash lang ako. Ano? Ang operation, heart auto-transplantation? Juntang, hindi heart bypass surgery to, kundi heart auto-transplantation. Alam mo bang meron siyang cardiac angiosarcoma? Oo, alam ko. Bakit tinago niyo sa akin to? Nate, kasama ka rin? Ang lalakas ng loob niyo? Itigil niyo yan! Ibalik niyo si Mr. Shue sa Renway. Nabuksan na ang dibdib. Paano pa to? Pasaway kayo? Vice President, may operation kami. Nakakaabala ka na. Pwede ka bang lumabas? Nabuksan na ang pasyente, oh. Ngayon na simulan na. Kailangan na naming ituloy to. Pagkatapos nito, kayong dalawa, sa opisina ko. Tuloy na natin. Bigyan siya ng heparin. Scalpel. Forceps. Scissors. Pakidala sa biopsy. Palit ang gloves, please. Ibalik na ang puso. Director Tang, kumpirmadong cardiac angiosarcoma. Walang problema. Tahiin na ang ugat. Buksan na ang aorta. Buhayin ang puso. Isara niyo na yan. Anesthesia. Bigyan ng protamine pang-neutralize. Pakicheck kung may bleeding. Kung wala, isara na. Ako na magsasara. Ako na. Ako magtatahi. Subukan kong pagandahin. Ang blood pressure. Ang pulmonary artery. Baka allergic siya sa protamine. Mag-administer ako ng adrenaline. Heparin. Okay. Buksan ulit ang circulation. Oxygen. Isa pang heparin.
Stable ang pressure.